Noong gabi ng June 9 hanggang madaling araw ng June 10, 1912, sa bayan ng Villisca, Iowa, sa Estados Unidos, naganap ang isang kakilakilabot na krimen na kilala bilang Villisca Axe Murders. Natagpuan ang 6 na miyembro ng pamilya Moore at 2 bisita na binugbog at tadtad ng saksak sa bahay ng mga Moore. Lahat ng 8 biktima, kabilang ang 6 na bata, ay may matinding sugat sa ulo mula sa isang palakol. Sa bahay ng mga Moore, matatagpuan ang pamilya na binubuo ni na Josiah, 43 na taong gulang, ang asawa niyang si Sarah, edad 39, at ang 4 nilang anak na sina Herman Montgomery, edad 11. Mary Catherine, 10. Arthur Boyd, 7. At Paul Vernon, edad 5. Ang pamilyang ito ay kilala sa kanilang yaman at kabaitan, at mahal sila ng lahat sa komunidad. Nang gabing iyon, inimbitahan ng pangalawang panganay na si Mary Catherine ang kanyang mga kaibigan na sina Ina May Stillinger, edad 8, at Lena Gertrude Stillinger, edad 12, upang magpalipas ng gabi sa bahay ng pamilya Moore. Matapos ang Children's Day program sa Presbyterian Church, na pinangunahan ng kanilang ina na si Sarah, naglakad ang pamilya Moore at ang 2 bisita nito pauwi ng bahay. Bandang 9:45 hanggang 10 ng gabi, sila ay nakarating sa kanilang tahanan. Nang sumunod na araw, June 10, bandang 7 ng umaga, nag-alala si Mary Peckham, ang kapitbahay ng pamilya Moore, nang mapansin niya na hindi lumabas ang pamilya upang gawin ang kanilang mga gawaing bahay. Kumatok si Mary Peckham sa pinto ng mga Moore. Nang walang sumagot, sinubukan niyang buksan ang pinto at nalaman na ito ay nakalock. Pinalabas ni Mary ang mga manok ng mga Moore at tinawagan si Ross Moore, ang kapatid ni Josiah. Tulad ni Mary Peckham, walang natanggap na tugon si Ross Moore nang kumatok siya sa pinto at sumigaw. Binuksan ni Ross ang pinto gamit ang kopya niya ng susi ng bahay. Habang nakatayo si Mary sa balkonahe, pumasok si Ross sa sala at binuksan ang pinto ng silid ng bisita, kung saan natagpuan niya ang mga bangkay ng magkapatid ni na Ina May at Lena Stillinger sa kama. Agad na sinabi ni Ross kay Mary na tawagan si Henry Horton, ang pangunahing opisyal ng kapayapaan sa Villisca, na dumating pagkatapos noon. Ang paghahanap ni Henry Horton sa bahay ay nagbunyag na ang buong pamilya Moore at ang 2 babaeng Stillinger ay pinatay ng matinding suntok sa ulo. Ang sandatang ginamit sa krimen, isang palakol na pag-aari ni Josiah, ay natagpuan sa silid ng bisita kung saan natagpuan ang magkapatid na Stillinger. Napagpasyahan ng mga doktor na naganap ang mga pagpatay sa pagitan ng hating gabi ng alas 5 ng umaga o 5 a.m. 2 sigarilyo sa attic ang nagpapahiwatig na ang killer ay matyagang naghintay sa attic hanggang sa makatulog ang pamilya Moore at ang 2 magkapatid na Stillinger. Nagsimula ang pagpatay sa master bedroom, kung saan natutulog ang mag-asawa na sina Josiah at Sarah Moore. Si Josiah ay tumanggap ng mas maraming taga mula sa palakol kaysa sa iba pang biktima. Ang kanyang mukha ay naputol at nadurog ng malubha, kaya ang kanyang mga mata ay ganap na nawasak o tuluyang nasira. Ang pader sa kanilang silid ay may marka rin mula nang itinaas ng killer ang palakol upang patayin siya, na tila gigil na gigil ito sa pagpatay sa padre de pamilya. Sumunod, ginamit ng killer ang matalim na bahagi ng palakol kay Sarah, samantalang ang mapurol na dulo nito ang ginamit sa mga batang biktima. Ang 4 na magkakapatid na Moore ay tinaddad ng saksak sa ulo na sina Herman, 11. Mary Catherine, 10. Arthur, 7, at Paul, edad 5, katulad ng ginawa sa kanilang mga magulang. Muli, bumalik ang killer sa silid ng mag-asawa upang magdulot ng higit pang pinsala sa mga ulo nito, at nabangga o natumba pa niya ang isang sapatos na napuno na ng dugo mula sa naunang pag-atake. Sadyang agresibo ang killer nang isagawa ang pagpatay. Pagkatapos, lumipat naman siya sa ibaba ng bahay patungo sa 2 pang batang natutulog na mga bisita na sina Ina May, edad 8, at Lena, edad 12, at pinatay din ang mga ito sa pag-atake sa ulo. Matapos nito, iniwan at isinandal niya ang palakol sa pader ng silid ng Stillinger, at ang nakapagtataka, kinuha pa niya ang 4 na kilo ng bacon mula sa ref at inilagay sa lapagkatabi ng palakol. Nakita rin ng mga investigador ang hindi nagalaw na iba pang mga pagkain na may patakpan ng dugo sa mesa ng kusina na tumutulo mula sa ikalawang palapag habang sila ay nagsasagawa ng investigasyon. Naniniwala ang mga investigador na ang lahat ng mga biktima ay tulog ng pinaslang maliban kay Lena Stillinger, edad 12.
Natagpuan siyang nakadapa, na ang posisyon ay naka-crosswise o pahilis ang katawan na kung saan ang kanyang ulo at paa ay nasa magkabilang kama. Inisip ng mga investigador na siya ay gising pa at makikita sa kanyang braso na may sugat ito na tila bang sinubukan niyang lumaban at ipagtanggol ang sarili. Inisip din nila na ang kanyang katawan ay ginalaw ng salarin matapos patayin dahil ang kanyang damit sa ilalim ay hinubad at ang posisyon ng kanyang binti ay naglalantad sa kanyang pribadong bahagi, isang paraan upang pagsamantalahan ito. Ito ay humantong sa espekulasyon ng tagapagpatupad ng batas sa bayan ng Villisca na ang killer ay sexual na ng molestya sa kanya o nagtangkang gawin ito. Sa isa pang nakapagpapangilabot na dahilan, ang salarin ay kumuha ng mga damit o tela mula sa mga drawer at ginamit niya ito upang takpan ang lahat ng mga salamin sa loob ng bahay. Na tila ba sinusubukang itago ang krimen na kanyang ginawa at maiwasan din makita ang kanyang sarili sa salamin. Matapos ang investigasyon sa bahay noong 1912, pinayagan ang mga tao na pumasok sa loob upang tingnan ang pinangyarihan ng krimen. Bandang 8:40 ng umaga, naglabas ang Central Telephone Office ng bayan ng all-call alert na nagbalita sa bawat sambahayan tungkol sa mga pagpatay. Sa loob ng ilang minuto, dinagsa ang bahay ng mga taga-bayan. Ito ay lubos na nagkontamina sa pinangyarihan, kung saan ang ilang mga tao ay nagnakaw pa ng mga piraso ng bungo ni Josiah Moore bilang mga souvenir. Ang palakol ay hinawakan ng daan-daang dumating sa bahay. Hindi nagawang makontrol ng sheriff ang publiko na nagsipasok sa loob ng maraming oras. Ang doktor at colonel ng Montgomery County na si Dr. Lindquist ay dumating sa pinangyarihan ng krimen bandang alas 9 ng umaga. Siya ay kasangkot sa paunang investigasyon ng pinangyarihan ng krimen na kung saan natuklasan niya ang mga katawan ng pamilya Moore at ang dalawang batang babae na Stillinger, lahat ay biktima ng isang brutal na pag-atake gamit ang palakol. Matapos niya matingnan mismo ang pinangyarihan, nakipagkita siya kay Henry Horton, ang taong nagbabantay sa bayan noong gabi ng linggo, at nakipagkita din siya kay Sheriff Orrin Jackson upang suriin ang impormasyong nakolekta nila. Labis na nabahala si Dr. Lindquist sa patuloy na pagdagsa ng mga tao sa lugar na nakikialam sa investigasyon, kaya't hiningi niya kay Sheriff Orrin Jackson na ipatawag ang National Guard upang masecure ang lugar. Pagsapit ng 10:30 ng umaga, nagawa ng National Guard na maglagay ng secure na perimeter upang hindi makapasok ang mga tao. May isang lokal na parmasyutiko o druggist na ang libangan ay pagkuha ng litrato. Nagpunta siya sa lugar ng krimen para kumuha ng mga larawan, ngunit siya ay pinalayas at sinabihan na ang pagkuha ng mga litrato ay masyadong masama. Maaaring mayroon siyang motibong kumita mula sa pagkuha ng mga larawan. Dahil dito, maraming mga butika ang nagbebenta ng mga postcard ng mga eksena ng krimen noong panahon na iyon. Bagamat tinawag ni Dr. Lindquist na magtipon ang mga miyembro ng coroner's jury noong hapon, ilang oras pa bago sila pumasok sa tahanan ng pamilya Moore upang tingnan muli ang mga bangkay. Pagkalipas ng 10 o'clock ng gabi, tinawagan ni Dr. Lindquist si County Attorney Ratcliffe upang bigyan ng permiso o pahintulot ang undertaker na alisin na ang mga labi ng mga biktima. Ang istasyon ng bombero ay itinayo bilang isang pansamantala na ginawang morgue, at halos madaling araw ng alas 2 ng umaga nang madala ang lahat ng bangkay doon. Mahigit 24 oras na ang lumipas mula nang mangyari ang mga pagpatay, ngunit ang pagproseso ng mga labi ay patuloy na ginagawa ng maayos at respeto. Sa pagtatansya ng mga doktor sa oras ng pagpatay sa mga biktima ay nasa pagitan ng hating gabi at alas 2 ng madaling araw. Natagpuan ng mga investigador ang mga palatandaan ng posibleng pagsubaybay ng salarin sa kamalig o barn at ebidensya ng posibleng paglagay nito ng gamot pampatulog sa mga pagkain ng pamilya Moore. Ngunit ang mga pag-aaral sa toxicology ay hindi pa bahagi ng regular na trabaho sa autopsy noong panahong iyon. Kabilang sa mahahalagang ebidensya ay una, ang mga upos ng sigarilyo sa attic. Pangalawa, isang gasera o lampara na tinanggal nito ang glass chimney, at ang mitya nito ay nakababa para magbigay lamang ng napakahinang liwanag at ito ay natagpuan sa attic. At pangatlo, isang maliit na bahagi ng keychain na natagpuan sa baba ng bahay na hindi kabilang sa mga gamit ng pamilya Moore. Pagkatapos ng limitadong investigasyon, nagsagawa ng inquest o pagsisiyasat ang kernel at doktor na si Lindquist kinabukasan,
June 11, 1912, na kung saan 13 na katao ang kinapanayam bilang mga potensyal na saksi. Ang mga tanong at sagot ay nagbigay liwanag sa mga detalye ng kaso, ngunit marami pa ring katanungan ang hindi nasasagot. Sa paglipas ng panahon, maraming posibleng mga suspect ang lumitaw, kabilang sina Reverend George Kelly, isang ministrong ipinanganak sa Ingles, ay iniugnay sa mga pagpatay sa lugar ng Villisca dahil sa kanyang presensya at kahina-hinalang pag-ugali. 2 beses siyang umamin, ngunit napawalang sala pagkatapos ng 2 paglilitis, na ang una ay nagtapos sa isang hurado at ang pangalawa sa isang walang kasalanan hatol. Si Kelly ay may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip at nagpapadala ng mga nakakagambala o nakakagulat na materyales. Sa kabila ng mga hinala, ang mga konkretong ebidensya na magpapatunay sa kanyang pagkakasala ay kulang. Frank Jones, isang residente ng Villisca at isang senador ng estado ng Iowa. Si Josiah Moore ay nagtrabaho para kay Frank Jones sa kanyang tindahan ng kagamitan sa loob ng maraming taon bago umalis upang magbukas ng sarili niyang tindahan. Iniulat na inalis ni Josiah ang negosyo mula kay Frank, kabilang ang isang napakamatagumpay na dealership ng John Deere. Si Josiah Moore ay nabalitaan din na nagkaroon ng sexual na relasyon sa manugang na babae ni Frank Jones, kahit na walang ebidensya na sumusuporta dito. William Mansfield, isang ex-convict at dating sundalo ng US Army, ay isang suspect sa mga pagpatay ng palakol sa Villisca. Naiugnay din siya sa mga katulad na kaso ng pagpatay sa ilang mga lugar at ito ay ang Colorado Springs, Ellsworth, Maine, Kansas, Missouri, at Paula, Kansas. Naniniwala si Detective James Newton Wilkerson na si William Mansfield ay isang serial killer na responsable sa maraming pagpatay. Ngunit pinalaya si William dahil sa kakulangan ng ebidensya at kalaunan ay nanalo sa isang demanda laban kay James Newton Wilkerson. Kinilala ng isang saksi si William bilang isang lalaking nakitang sumakay ng tren sa Clarinda noong umaga pagkatapos ng mga pagpatay sa Villisca. Ngunit ang alibay ni William ay nagsabing nasa Illinois siya noong panahong iyon. Loving Mitchell, isang black man, ay kinasuhan ng pagpatay sa pamilya Moore, kahit nakalaunan ay pinalaya siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa katunayan, ang investigasyon sa pagkakasangkot ni Loving Mitchell ay hindi na umabot sa grand jury. Siya ay pinalaya at iniulat na nagpatuloy sa buhay sa silangan ng St. Louis, Illinois. Si Henry Lee Moore ay kilala sa kanyang pagkakakulong sa mga pagpatay gamit ang palakol sa kanyang ina at lola, ilang buwan pagkatapos ng mga pagpatay sa Villisca. Ang mga pagkakatulad sa iba pang pagpatay sa palakol, kabilang ang kaso sa pamilya Moore, ay humantong sa espekulasyon tungkol sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa mga karagdagang krimen. Si Andrew Sawyer ay isa sa mga suspect na ininteroga o tinanong sa pagpatay sa pamilya Moore, ngunit hindi kinasuhan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagpakita siya ng mga kahina-hinalang pag-ugali tulad ng natutulog na nakadamit at may palakol sa tabi nito ng kanyang kama at na-o-obses sa mga pagpatay. Ang kaso ay nananatiling isa sa mga unsolved crimes sa kasaysayan ng Amerika. Sa investigasyon, iniulat na si Samuel Ronald Moyer, bayaw ni Josiah Moore, ay napapabalitaang madalas na nagbabanta sa buhay ni Josiah na patayin ito. Gayunpaman, sa karagdagang investigasyon, nilinaw ng alibay ni Moyer na wala siyang kinalaman sa krimen. Si Paul Weller ay isa sa pangunahing suspect sa pagpatay ng palakol sa Villisca, na pinaniniwala ang pinanganak na German-born ay itinerant carpenter at serial killer. Dati siyang pinaghihinalaang noong 1897 sa pagpatay sa isang pamilya sa West Brookfield, Massachusetts, kung saan siya nagtrabaho bilang isang manggagawa sa bukid. Ngunit nabigo ang isang hindi matagumpay na isang taong pagtugis sa kanya. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang kanyang krimen ay umabot sa loob ng higit sa isang dekada, na may posibleng koneksyon sa iba pang mga pagpatay gamit ang palakol sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga natuklasang ito, ang kanyang pagkakasangkot sa mga pagpatay sa Villisca ay nananatiling isang teorya, at ang kaso ay nananatiling hindi nalutas dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya at mga saksi. Ngayon, ang bahay ay isang destinasyon ng turista. Binili ng isang mag-asawa na sina Darwin Lynn at Martha Lynn ang bahay noong 1995 at nirenovate nila o ibinalik ito sa 1912 na kondisyon.
Muli nilang binuksan sa publiko ang bahay bilang isang museo noong late 1990s at bukas rin ito sa mga taong gustong maglibot sa loob at mag-overnight stays. Sa ilalim ng kanilang pagmamay-ari, idinagdag ang site sa National Register of Historic Places noong 1997. Namatay si Darwin Lin noong 2011 at ipinagpatuloy ni Martha ang pagpapatakbo ng bahay sa loob ng 12 years. Noong 2023, pagkatapos ng halos 30 years ng pagmamay-ari ng pamilya Lin, nagretiro si Martha Lin at ibinenta ang property kay Lance Zhao, isang negosyante at tagapagtatag ng US Coast Adventures. Ang mga bagong may-ari ay nagpahayag na nilalayon nilang parangalan ang pamana ng pamilya Lin sa pamamagitan ng pagpapanatili ng bahay bilang isang makasaysayang at paranormal na destinasyon. Kung interesado kang bumisita o mag-book ng overnight stay, mahahanap mo ang mga detalye sa opisyal na website ng Villisca Axe Murder House.